GCash na naman? Di makalagin, walang OTP, at nawala bigla yung pera mo. So wait lang besh ha, huwag kang magpanik. May sagot tayo dyan. Hi mga ka-Insta Review! Ako nga ulit si Yana, and sa video na to, GCash problems ang topic natin. As in, lahat ng issue na kinaiinis ng users ngayong 2025. Login errors, OTP delays, send money fails, lahat ng yan ay didiscuss natin at pati yung mga possible na solusyon. Kaya ready ka na ba? Let's go! GCash issue number 1. App not working. So, ayun nga, ang isa sa mga sinasabi ng mga users na problema dito sa GCash ay ayaw magbukas ang GCash app. So, ilang beses mo na bang na-experience na naglo-load or biglang nag-e-exit ang GCash app? So, minsan kasi ang cause nito ay luma na ang GCash app mo, besh. At number 2, sobrang daming cash. O kaya naman, may mga system maintenance. And ang solusyon, simple lang, i-update lang natin ang ating GCash app or i-update mo ang GCash app mo mismo. And then next, syempre, i-clear mo ang cache. Sa Android settings, go ka lang sa app, hanapin mo yung GCash, then yung storage at clear cache. At kung hindi mo pa rin ma-open ang GCash app mo, i-try mo na i-restart yung phone mo or switch from Wi-Fi to data. Ang GCash issue number 2, OTP hindi dumating. So, itong isa sa mga classic na hindi daw dumadating ang OTP. So, nakakainis, no? Yung ready ka na mag-login, pero walang SMS. Dito, pwedeng ang dahilan ay mahina yung signal mo, or yung SIM mo ay hindi na active, galing sa ibang bansa ang network ng OTP, kaya minsan delayed. So, ang solution dito mga kalonseekers ay toggle mo yung airplane mode, itry mong ilipat yung SIM card sa ibang slot, or gamitin ang ibang phone. Minsan kasi doon siya pumapasok agad. Kung talagang wala pa, wait ka ng few minutes bago i-resend. Ang next problem na na-encounter ka natin or yung mga users ng GCash, kagaya ko, ay yung bakit wala pa rin yung sinend ko. Yung tipong nagpadala ka ng pera, deducted na, pero wala pa sa recipient. O di kaya yung nag-cash in ka, pero hanggang ngayon, wala pa rin. And actually, nasubukan ko to nung nag-cash in ako ng 5,000 pesos. Tapos sabi ko, bakit wala pa? Then, after ilang minuto, tapos biglang pumasok. Kaya, binalikan namin kung saan ako nag-cash in. So, naayos na yung problem namin na yon. Minsan kasi, may delay talaga, lalo kung may maintenance nga si GCash o partner banks. So, take note lang natin yung reference number. Kung sakali na ma-encounter nyo to, i-screenshot nyo agad ha, mga kaibigan. At wait ka ng 24 hours. Madalas nagre-reflect din yan eventually. Pero kung hindi pa rin, gumamit ng support ticket. So, alam nyo ba mga colon-seekers na may GG chatbots si GCash? Pero minsan parang si GG ayaw din makinig, no? So, ito ang tamang process. I-open mo yung GCash app, and tap mo nga yung help, then chat with GG. So, i-describe mo lang yung problema, i-attach mo yung screenshot at reference number. At kung sakali na hindi ka pa rin nakakuha ng tamang solusyon or tamang kasagutan, pwede kang tumawag sa kanilang hotline sa Globe and TM 2882 at other networks naman, ito siya. At tapos, kung hindi ka pa rin nila tutulungan, pwede ka nang magreklamo sa BSP, okay? At syempre, ang isa pa sa mga lagi nating na-encounter sa GCash, and medyo scary to ha, yung nabawasan ang GCash kahit walang ginagalaw. So yes, may mga ganyang reports, lalong-lalo nung 2024, may mga unauthorized deductions daw. Pero ayon kay GCash, phishing ang kadalasang dahilan. So, ito yung kailangan yung gawin mga kalonseekers ha. Never mong ibigay ang OTP, yung MPIN, o kahit anong infos mo. Number 2, i-check mo kung may nakalink na device na hindi sa'yo. At number 3 nga, i-enable mo yung double safe feature, yung facial recognition plus MPIN. Kung sure ka na legit yung pagkawala ng pera mo, gumawa agad ng dispute ticket. So let's be honest ha, mga kalonseekers, na minsan ang tagal ng response, no? Sinabihan ka lang ni Zizi na we are looking into it, tapos 2 weeks ka nang naghihintay. So ito yung tips ko sa iyo ha, mag-follow up ka every 3 days or pwedeng every day. Gumawa ka ulit ng bagong ticket with full details.
At kung may reference number ka, email mo sa GCash support directly with screenshots. At syempre, kung ayaw mo sumakit ang ulo mo sa GCash, lagi mong i-update yung app nga nila. Huwag mong i-uninstall kung may problem. Baka lalo kang hindi makalagin. So, use strong MPIN at huwag i-save sa notebook o gallery. I-check mo yung system advisories bago gumawa ng transaction. So, ito yung extra tip ha. Mag-keep ng backup e-wallets like Maya or Shopee Pay just in case. So, i-share ko lang sa inyo ang ilan sa mga kwento na na-share sa atin ng ating mga followers. Like yan na, sinend ko yung 5,000 sa nanay ko. Nawala pero bumalik naman after 48 hours. And thank you sa tip mo. So, ayan, di ko alam na pwede pang ma-clear. So, hindi daw nila alam na pwede pala mag-clear cash. And ayun, gumana ulit yung GCash nila or GCash ng isang followers natin. And ayun nga, sa GCash Help Center ang bagal. Pero nung tumawag sa hotline, ayun, naayos daw agad. So, wag kang matakot na mag-follow up, okay? So, when to wait versus when to escalate. So, not sure kung hintayin mo lang ba o i-report na. So, wait ka ng 24 to 48 hours. Kung transaction delays lang, nag-maintenance ang system, OTP delay lang. Escalate mo agad kung may unauthorized deductions, hindi na-access ang account mo or hindi mo ma-access yung account mo, hindi nagre-reflect ang pera mo after 3 days, walang response after multiple tickets. So recap lang ulit tayo mga ka-loan seekers ha. Dapat lagi nating i-update ang ating GCash or update nga natin yung GCash regularly. OTP delay, switch network or wait lang tayo a bit. Para naman sa transaction failed, screenshot at ticket agad. At sa support na mabagal, mag-follow up at tumawag na kung urgent talaga. At most of all, wag tayong mag-panic. May solution sa lahat. Okay? Kung nakarelate ka at natulungan ka ng video na to, sana wag mong kalimutan na i-like, i-comment, at subscribe na rin. Okay? At comment mo rin kung anong error ang naranasan mo sa GCash. Baka yan ang topic natin sa next video. So again, ako si Yana and this is Insta Review para sa mga hustler na ayaw ng palpak na app. Bye! No time to apply for a bank personal cash loan? Yana's here to help you. I assist pre-qualified clients with basic monthly income at least 25,000 per month. Hassle-free at walang fee. Lahat ng process sa bank gagawin. 2 to 5 banking days lang approval. Loan up to 2 million. Email amawanyana@gmail.com or message my FB page, Yana Insta Review. Note, qualifications may vary subject to the bank's terms and policies. Subscribe na para makasali sa pa-GCash at cellphone giveaways na mai-announce every 25th of the month. Mechanics. 1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer, try or apply at your own risk.